Okay mga ka-riders, sa mga adventure bike talaga ang hilig at medyo nabitin tayo dun sa K350X version 2. So bakit hindi natin itry itong Keso Tank version 2 or Tanke, yun po ang kanyang tamang pronunciation. Ayan, di ba, para na rin siyang tangke na panggera. Kita nyo naman, di ba, bihis na siya. Yan pong lahat ng nakalagay na accessories sa kanya ay built-in na po, kasama na po siya sa package kapag kukuha po tayo ng Keso Tanke version 2. Okay, available po sa tatlong kulay. Meron po siyang pearl white, meron din pong yellow, at ito yung gusto kong kulay, yung cavalry blue. Ayan, di ba? Sa ngayon po, tatlo lang po ang available dito sa Santa Cruz, Laguna na kulay. Okay, sige, sa mga interesado ha, bibigay ko na po kaagad yung kanyang presyo bago tayo magpatuloy. Ayan, meron po siyang price na 110,000 pesos sa cash. So meron pa po siyang discount na 2K, magiging 108,000 pesos lang po kapag kukunin niyo po siya ng cash. Kaya yan, sa mga katanungan niyo po, pwede ho tayong tumawag dito sa telephone number o pumunta dito sa address ng 14890 Guevara Street, Santa Cruz, Laguna. Malapit lang po dito sa KFC. Ayan, yan po yung kanilang mga number na pwede nyo kontakin. At saka yung kanilang Facebook page na Keso Santa Cruz. Active naman po yung admin doon. So ayan, tuloy na tayo. Okay, unang-una dito sa kanyang front view, ang una nating makikita yung kanyang carrier. Ayan, meron siyang kabitan dito ng parang basket or carrier. Ayan, meron siyang protector na rin na parang crash guard, katulad po dito sa kanyang kabuuang body, di ba? Protector ng ating pairings para hindi tayo magasgasan yung ating pairings. Ayan, built-in po yan ha. At ang maganda, meron na rin siyang built-in na mini driving light. So bukod pa dito sa kanyang headlight na maangas, ayan, projector type din po ang kanyang headlight. Split type siya, para siyang mata ni Wall-E na robot, kung maalala nyo yung isang pelikula na napanood natin. And then ang kanyang turning signals, unique din po. Ayan, dito rin sa taas nakapwesto. Ayan, LED rin po ang ginamit. And then meron siyang maliit na visor para protection ng ating fully digital na instrument panel. Mamaya i-demo uli sa atin ni Sir Derek ang pag-activate nitong Tanke version 2. Hanggang dito po sa kanyang side, pwede tayo maglagay ng carrier magkabila. Bukod pa yung kanyang grab bar dito na solid na kulay black din. Ayan, marami tayong may kakarga talaga. And then itong nagustuhan ko sa kanya, libre din po o kasama na itong kanyang top box. Siguro mga 45 liters po ang capacity nito. And then kasama po yan yung mga sticker niya. Kaya talaga sasakyan na lang natin. Kaya terno naman yung kulay, siyempre dito dark ang kanyang kulay, kaya siyempre dark din yung kanyang decals or sticker. And then sa kanyang taillight, stoplight, turning signals, pareho lang din po silang turning signals sa harap. Ayan, medyo square siya na LED rin. And then ito yung kanya naman stoplight, ayan yung mga LED sa loob. And then kung di ako nagkakamali, ang taillights niya ito, kulay red na lining dito sa baba. And then syempre meron din siyang extra lamp para sa ating plate number. And then kung titignan mo itong swing arm niya, di ba, parang customized na. Ang galing ng pagkaka-design. Alloy pa ang kanyang materials, kaya napaka suwabe talaga niya tignan, no? And then meron pong sub-tank yung kanyang rear suspension, at maganda rito, dalawa na. And then naka-single disc naman po dito sa kanyang rear brake. At ang maganda yung brand ng kanyang caliper, yan, di ba? Brembo. Solid talaga, oh. Okay, single piston caliper lang po siya. And then yung kanya naman pong gulong dito sa likod, may sukat po na 130 by 70 by 12. And then by long tire din po ang kanyang brand. So, syempre tubeless na rin siya. Okay. Okay to, mukhang alloy po itong kanyang mag wheels dito sa front. And then lupit din ng kanyang telescopic fork na front suspension. Meron na rin rubber boot para mas ATV ang datingan talaga. And then may protector din na plastic itong kanyang suspension. And then naka single caliper na meron pong malaking rotor disc dito sa front. And then mas maliit po ng konti yung kanyang gulong dito sa front, 120 by 70 by 12. And then obviously naman, mas malakas po ang performance nitong Tanke version 2. Meron po siyang 120 kph sa top speed.
And then kaya niya pong tumakbo ng dire-diretsong 100 kilometers. And then ganun din po sa kanyang charging time ng battery, nasa 8 hours po ang full charge. Then meron pong capacity na 72 volt, 35 amperes ang kanyang battery. And then naka-bottle programmable ECU na rin po siya na meron pong size na EM+100. And then same din po ng lifespan ng kanyang battery, nasa 3 to 5 years. And then isa sa kanyang special features, made of alloy yung kanyang swing arm. And then yung kanyang head post, made of alloy din po. And then meron po siyang 3,000 watts na QS motor hub. Okay, napansin ko sa kanyang floorboard, parang mas malaki po yung size nun sa K350X version 2. So dito po, ayan, nakikita natin yung pwesto ng kanyang battery, nasa gitna ng kanyang floorboard. And then dito yung kanya naman pong charging port. Okay, pag magcha-charge po tayo ng ating battery, meron po siyang pocket na dito sa right side. And then ayan. Okay, may remote din siya, ay mga riders. And then dito yung kanya naman po ignition key, meron po siyang shutter lock. And then ito maganda, meron siyang charging port na USB ready na. Kaya habang tumatakbo pwede tayo mag-charge dito. And then ito po yung kanyang utility hook na itatago siya pag halimbawang hindi natin kailangan. Ito na uli si Sir Derek para i-demo sa atin itong kanilang tangke version 2. Sige. Okay, ayan. Pareho lang naman ang ano yan. Sir, remote din siya sir, may alarm din. Ano po? Meron okay. din, pares lang. Buksan lang natin. Okay. Okay, nakapatay po pala yung main switch. Kaya yan, bubuksan muna natin dito sa ilalim ng upuan. Yan, tama. Ayan, dito po. Yung sa isang version, yung sa isa Keso K350 po, nandito yung kanya main switch. Dito naman po sa tangke, nandito sa bandang unahan. Okay, sir, sisilipin ko na rin tong kanyang. Ayun, medyo maliit lang yung kanyang U-box, ano mga riders. Hindi kagaya dun sa K350X, malaki. So ito, hindi ko kasya dito ang full face helmet. Or siguro yung mga nutshell na helmet ang pasok lang dito. Okay, sige sir. Sir, itong upuan nyo, bago ng palit? Bagong palit na to kasi na ano to na. Okay. Pero ito sir yung stock niya, no? Ito. Pero ito talaga ang ano niya. Ayan, stock. Ayan. Ang natural na ano. Kaya one tone lang din siya. Meron po siyang stitches sa gitna. And then flat lang yung tabas niya din. Okay naman yung shape niya. Malalim din ang tabas at malambot din po siya. Okay. Sige sir, dito na tayo. Yan. Okay na siya ulit. Okay, naka-parking siya. Ang parking mode. So alisin natin yung parking mode niya. Yun. Sir, itong dalawang nagbiblink na to. Wala naman. Design lang yan. Sa ano, parang pampaganda lang ng ano niya. Okay, so ito sir ang speedometer natin, yung ating battery life. And then meron siyang gear position ano sir. Meron din. Okay. Meron din siya. So saan yung gear position natin sir? Ito, okay, barely speed selector din siya na 1, 2, and 3. 2 and 3. Okay. Tapos ang kanya lights ito. Sige sir, sa headlight tayo ha. Tignan natin tong kanyang projector lamp na headlight. Oh, ayan, ang lakas. Sumasabay na sir yung, yung mini driving light, ano sir? Oo, meron siya kanto, meron din siyang, ano. So itong kulay sir ng mini driving light niya ay yellow, nagiging white ba ito? O meron, meron siya. Mapansin nyo, meron siyang kulay red dito sa kanyang projector lamp, di ba? And then ito yung kanyang DRL na nakapalibot sa kanyang headlight. Para talaga siyang mata ng robot. Okay sir, unahin natin itong i-headlight nga sir, ulit nga sir. Oo. I-high beam, low beam natin sir. Ayan, yan po ang low beam niya, and then ang high beam. Ito. Ayan, okay naman. And then sa kanyang turning signals to, mapapansin nyo, kulay red yung kulay ng kanyang turning signals, yung pinaka-standby ko light niya. Pero yan, pag function na po yung kanyang turning signals, ayan, nagiging kulay yellow siya. Sir, may hazard din ba ito? Meron din. Okay, maganda, may hazard din siya. Okay, ayan ang kanyang hazard. Okay, talagang ang kulay na designated para sa turning signals ay kulay yellow po. Kaya buti naman at hindi binago ano po. Ito sa mini driving light niya, ang maganda, hindi siya nakapix na yellow, nababago siya ng kulay. Meron lang siyang switch dun sa kanyang headlight. Ayan, sige sir, i-ano nga natin, testing. Ayan, naging kulay white na siya. Pag in case na talagang gusto niyo maliwanag. Then alam ko, 3 kulay ang available sa kanya eh. Parang meron pa siyang isang kulay sir, ano po. Ayan, parang yellowish din, light na, malight na yellow. Ayan, malaking tulong po yung mini driving light na yan, lalo sa gabi. Okay, sige sir, pakitest nga natin yung kanyang busina. Baka pareho lang dun sa K350X.
Ay, okay. Mas matinis po ang busina nito. Tingnan, isa nga pa nga, sir. Ayos na rin. Nga pala mga riders, ito ho ay abang lang. Wala pa pong function ito. So, stilyado yan, nakasara yan. Kasi alam naman natin, di ba? Yung ibang mga motorsiklo, ano to, fuel tank yung pwestong to. Pero dito ho, wala ho siyang function. And then ito sa nagustuhan ko sa kanya, itong kanyang top box, di ba? Quality rin naman. Okay, plastic siya. Sir, ano? Ito po yung mga nausong top box ngayon na dati made of alloy, pero ito made of plastic naman. So mas magaan siya. At check natin yung size niya sa loob. Tingnan natin. Ayan. Sir, kasama na to itong mga lalagyan niya ito, di ba? Okay, meron na siyang foam dito, di ba? May sariling susi ito. Yes, oh, di ba? Sulit na rin. Pwede natin tanggalin. Yan, kasi nga maliit yung yung U-box niya. So ayan, dito may organizer naman. Lalagyan natin ng mga ilang documents natin. At ayan, helmet siguro full face kasya na rito. Okay. Kasi ang ganda ng kanyang top box. Kasama na yan, kamo. Ano kasama to ha? Hindi ho ito bukod na bibilhin, kasama na siya. Okay. Ang nagustuhan ko naman po dito sa gantong scooter, mabigat ang kanyang timbang kasi marami siyang mga accessories na nakalagay. Mas safe gamitin sa highway, lalo na mapapasabay ka sa mga truck. Hindi tayo madadala ng hangin kapag ito ang dala natin. Okay, bago natin makalimutan, testingin natin yung alarm nitong Tanke version 2. Almost the same siya ng remote ng ano sir, no? P350X. Ayan, naka-alarm siya. Ayan, pag yan ay ginalaw, ayan, mag-iingay. Pero hindi masakit sa tenga yung ingay niya sir, ano? Tama lang. Ayan, i-alarm na natin. Unlock na. Okay, kaya hindi pwedeng galawin kapag wala tayong remote. Ba't maka skandalo. Okay, sige sir. Test drive na. Okay, bago natin sakyan mga ka-riders, pakita ko lang po sa inyo. Yung kanyang side stand po, as usual, wala rin po siyang kill switch. And then, ang maganda po sa kanya, itong kanyang foot peg. Ayan, meron siyang pwesto, hindi siya makakasabit sa ating paa. Ayan, lalagay lang natin ganyan. Ayan. Konti lang. Konti lang. Konti lang. Pag tumunog siya. Soft touch lang siya. Pag tumunog na, okay na siya. Pero para mabilis kanina. Okay, tama. Pag paa lang, gaganyan mo lang paa. Ayan. Ano na kagad siya, labas na agad. Para siyang balisong, di ba? Ayun, pag tumunog, okay na. Okay, dito naman tayo kay Tanke version 2. Ayan, medyo malapad yung kanyang upuan. Kaya ayan, kita nyo, medyo tiyad tayo. Kaya ayan, sa mga ka-riders na naghahanap na mala ADB na motorsiklo, pero electric scooter, isa po itong Tanke version 2 sa inyo mapipili. Okay, ayan, sa kanyang ground clearance, although wala po tayong detalye, pero estimate ko rito mga nasa 120 ang ang kanyang ground clearance. And then sa seat height, mga 770 po. Kasi kita nyo naman, kahit 5'8 tayo, nakatiyad tayo. Pero syempre kapag natakbo na tayo, no problem na yan. Okay, dito po sa kanyang floorboard, medyo makitid ano po, pero malapad naman siya. Pero ayan, sakto yung ating paa. May allowance pa magkabila. And then ayan, pwede natin gamitin dito na pag gusto natin mabago ng posisyon. Wala lang siyang extension ano po, dahil yan, ano na siya agad siya, pataas na. Okay, sa turning radius, yun lang, medyo ano ho tayo iingat kasi medyo aabutin po tayo ng kanyang handlebar. Kasi siguro itong tingin ko itong turning signal siya, sana mailipat. Kasi ayan pag lumiko po tayo, bagay hindi naman tayo liliko ng ganyang ka-sharp. Umaabot po sa paa natin itong turning signals. Tignan natin sa kabila. Ganun din, ayan mag-iingat po tayo. Kaya siguro pansamantala medyo pasok-pasok natin yung ating hita kapag tayo po ay liliko. Okay, sa kanya naman pong suspension, check natin kung pareho lang sila ng K350X. Ayun, hindi ko nararamdaman yung suspension, pero dahil malambot yung foam niya, saka mamaya test ride natin, malaman natin kung ano siya, kung maganda yung bounce niya, kasi wala po akong bounce na nararamdaman sa ngayon. And then sa kanya naman pong front brake, ito malakas ang preno po, almost half press lang Ganda rin ng brake lever niya, di ba? Alloy. Then yung kanyang brake master, ayan yung kanyang liquid, yung kanyang brake fluid, kita na rin ito. Okay, ayan. Front brake na naka-disc, lakas din po ng brake power niya.
And then dito po sa kanyang rear. Ito medyo soft siya pero very responsive po. Lakas ng preno. Almost the same na siya ng mga preno po ng mga Maxi Scoot natin.